So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Pag-usapan natin itong credibility ni Senator Bato de la Rosa at kung mararapat lang ba siyang mag-sorry kay Maricel Soriano or mararapat lamang pong magsampa ng kaso si Maricel Soriano kay Bato de la Rosa kasi public shaming yung ginawa nila kay Maricel Soriano. Anyway, ganito nga muna, dito natin simulan kung may credibility nga ba itong si Senator Bato de la Rosa. So para sa akin guys, unti-unti nang nawawalan ng kredibilidad itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga sa pagpatol niya dito sa PDEA leak yung dokumento na peke. 'Di ba? Kasi ano nga ba yung pinaka-main objective nun? Ano yung pinaka-main goal nun kaya niya pinatulan? Para po i-demolish, para po i-black propaganda, para sirain ang reputasyon ni PBBM. Ngayon, ang tanong, Mima, nasira ba? Mima, nag-success ba yung kanilang paninira? Well, makikita nyo naman na ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa is political suicide to the point na hindi nila nga na-elaborate yung gusto ng mga DDS kung kaya't itong si Bato de la Rosa parang nilaglag niya sa bangin ang kanyang sarili. Bakit? Nagalit yung mga DDS sa kanya at wala ding mga pro-government ang sumuporta sa kanya. Or else, pwede ding matawag nating sacrificial lamb na manalo man siya sa hindi, basta yung main goal nila, yung main objective nila na masira nga yung reputasyon ni PBBM kasi ginamit nga nila yung kapangyarihan ng Senado, no? Kasi hindi naman talaga sila papayagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkakandak lang sila ng Senate hearing para paimbestigahan kung adik nga ba itong si PBBM dahil nga in the first place may mali. 'Di ba? Dito sa PDEA leak na dokumento may mali, peke. Hindi na nga yan kapatol-patol lalo pat yung person of nyo, 'di ba? Yung source nyo is wala ding credibility, ang daming kaso about sa dishonesty, no? Anyway, ito na nga guys, pwede siyang matawag nating sacrificial lamb kasi manalo man si Bato or hindi, as long as naging successful sila sa paninira kay PBBM, ang magbe-benefits pa din doon yung kampo nila Duterte at aalalayan niya nila Digong. Itong si Bato de la Rosa, pag mag-success sila sa paninira nga dito kay PBBM. Pero ang nangyari guys, political suicide kasi hindi nga naituloy. Hindi niya na-elaborate kasi syempre tatakbo din siya bilang senator. So kailangan niyang mamangka sa dalawang ilog. Kaya nga lang ang nangyari, medyo hindi maganda yung naging reality. Ang point, siya yung nasira dito sa Senate hearing na to. Now, ngayon, madaming mga nadamay, mga personality, 'di ba? Kabilang si Maricel Soriano. So, nauna nilang balita, kinonfirm nga nila, no? Nilinaw nila na dadalo nga daw po itong si Maricel Soriano, isang actress. Actually, nakasulat yan dito ha. Pabasa ko muna sa inyo para makita natin yung message. Ano password nito? Ito. Ang sabi dito guys sa balita kahapon, Senator Ronald Bato de la Rosa kinumpirma ang pagdalo ng aktres na si Maricel Soriano sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa issue ng paggamit umano nito ng ipinagbabawal na gamot. #PDEA leak. So, kinonfirm nila actress, di ba? Actress ang dadalo. Which is yung expected natin na dadalo ay si Maricel Soriano. Pero guys, mukhang ibang Maricel Soriano ata ang makikita natin ngayong May 7. Kasi yung Maricel Soriano na tinutukoy nila is hindi naman nagdudroga. Meron po siyang kaso sa pambubugbog sa isang kasambahay pero wala po siyang history ng paggamit ng droga. Kasi yung Maricel Soriano na tinutukoy nila is iba pong pagkatao, kapangalan lang po ni Maricel Soriano. Ito nga yung balita guys, Maricel Soriano at 12 pang timbog sa drug operation. So, hindi po wait lang basahin lang muna natin, tapusin natin. Nalambat ng mga otoridad ang 17 drug suspect kabilang ang isang babaeng kapangalan ni Maricel Soriano na isinagawang magkakahiwalay na anti-drug operation sa Quezon City na batid kahapon, March 28, 2018. Ito po yung naging source, ito po yung naging basihan
ng kampo nila ng mga DDS na si Maricel Soriano daw at itong si PBBM ay parehas pong gumagamit ng white powdery substance or yung pulveron nga po. Ngunit napagtanto natin na hindi pala si Maricel Soriano yung tinutukoy nila, bagkus ang ginagawa nila, meron lang ma-connect. May ma-connect lang para masira ang reputasyon, ang credibility ni PBBM. Ngayon, kasi hindi naman pala si Maricel Soriano yung dadalo, kundi yung Maricel Soriano pala na itong pagkatao na to. So ngayon, yung pinakatanong natin dito guys, magsasampa kaya ng kaso itong si Maricel Soriano? Para sa akin guys dapat lang na magsampa ng kaso itong si Maricel Soriano sa kampo ng mga DDS. Bakit? Kasi sinisira nila ang reputasyon ng taong to, nananahimik to eh. Sinira nila yung ginagambala nila to the point na yung social media ng Maricel Soriano ay kinukuyog. 'Di ba? So mararapat lamang po guys na, magkaso itong si Maricel Soriano dahil first of all, reputasyon niya ang nakasalalay dito, pangalan niya ang nakasalalay dito. So para sa akin, deserve ni Maricel Soriano na magkaroon ng peace of mind. Anyway, tingnan natin kung sino nga ba yung Maricel Soriano na dadalo. Kasi sinabi sa balita actress, pero sinasabi dito sa balita na kapangalan lang daw po ni Maricel Soriano. Guys, 2018 to kasi 2018 yung tinutukoy sa balita, pero nung 2012, itong si Maricel Soriano, hindi naman po drug operation or drug related yung naging kaso niya, bagkus yung pagbubugbog nga sa kasambahay. So, kinukonek nila ito. Pero ngayon nga po guys, na napagtanto natin, napag-alaman natin, na itong Maricel Soriano na tinutukoy nila ay hindi pala si Maricel Soriano na actress. Ngayon, ano kaya yung magiging mukha pa ni Bato de la Rosa? So, dyan pa lang guys, nawalan siya ng credibility kasi hindi niya man lang, bago siya nagpa-Senate hearing, hindi niya man lang pinag-aralan kung sino nga ba yung mga involved personalities. Actually, napapanood yan na nga yung vlog ni Maharlika, di ba? Hindi niya man lang pinag-aralan kung sino ba yung mga involved na personalities dyan. Kung legitimate na sila ba yun or kapangalan. Baka kasi guys, yung Bongbong Marcos na na tinutukoy nila na nag-a-addict, kahit alam naman natin na wala naman sa PIDEA list, baka yung tinutukoy nilang Bongbong Marcos na nag-a-addict, baka kapangalan lang din. Diba? We do not know. Pero uulitin ko sa inyo guys, yung tinutukoy nilang Bongbong Marcos is hindi naman po nag-i-exist. Yan po yung sabi ng PIDEA. Pero sabihin na lang natin na merong merong Bongbong Marcos na tinutukoy nila. How sure you are na si President Marcos yun? Yung pangalan ni PBBM is Ferdinand Marcos. Diba? Ferdinand Romualdez Marcos. Diba? Nagigets nyo ako guys? What if kapangalan lang din ni PBBM yung tinutukoy nila para lang merong ma-connect? Diba? Ganun talaga sila kapraning. Basta masiraan lang nila, ma-demolish lang nila. Itong si PBBM talagang G na G yung mga yan. Nakakagigil. So ngayon, dapat humingi ng sorry itong si Bato de la Rosa. Mag-public apology ka, kalbo. Nakakagigil kang hinayupa ka. Ini-stress mo yung kipay labo ko. Diba? Ay, nako. Anyway, yun guys. Ano sa tingin nyo? Kayo, taong bayan, kailangan ko ng boses ninyo. Ano sa tingin nyo? I-komento nyo at syempre pag-aaralan natin yan. So, yun lamang po guys. Analyzation lang natin to It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.